Get ready to interact with people in the know in today's edition of Church Alive. Muli po tayo nagbabalik sa Family Rosary Crusade at narito po tayo sa Church Alive. Sa pagbabago ng panahon, mabilis na sumabay ang media at teknolohiya. Sa dami ng gadgets, software programs at mismong teknolohiya, umusbong din ang mga makabagong manonood at nakikinig. At ang isang konkretong tugon ay ang ginawa po ni Father Vic Robles sa kanilang parokya tuwing linggo. Siya po ang ating panauhin ngayong umagang ito. Good morning, Father. Good morning, Father. Salamat po sa pagpaunlak sa aming imbitasyon. Si Father Vic po ay parish priest ng Nuestro Señor Jesucristo at Saint Andrew Kim Taygon. Yan, sa Lulumboy, Bulacan. Naku, napakaganda naman po nung ginawa ninyong project. Father, paano ho ba kahalaga na talagang paigtingin natin ang pananampalataya sa kapanahunan ngayon? Unang-una sa aking pananaw, yung pananampalataya napakalaga kasi napansin ko, nung dumating ako dito sa parokya ito, ay dalawang bagay ang nakaakit ang pansin sa akin. Yung halaga na ipasa yung pananampalataya sa dalawang grupo. Unang-una, yung mga kabataan at yung mga pamilya. Yes, okay. Sapagkat yan dalawang iyan nagiging biktima ng kawalan ng pananampalataya sa panahon. Hindi ko makakalimutan nung yung unang misa ko doon sa parokya, yung patay ko doon, dalawang patay, na parehong puno ng tao. Yung isa ay, yung una ay isang tao nagkitil ang kanyang buhay, nag-suicide. So, marami. So, doon pala, bata siya at may pamilya. So, yun ang naging isang challenge. Pangalawa, yung isang misa ko naman ay isang bata na may kapansanan na ginugulpi ng ina niya, napuruhan yung bata, napatay. Kaya, parang naging palaisipan sa akin yung halaga ng pagpapalalim ng pananampalataya, lalong-lalo na sa dalawang grupo. Unang-una yung sa kabataan natin at yung pamilya. Kaya nga yung sinasabi ni Father Pedro, the family that prays will always stay together. Yan ugat yan Kailangan patuloy nating pag-ugatin, patuloy nating kunan ng lakas. Yun. Father, paano po natin nauunawaan yung panawagan ni Pope Benedict na ideklarang Year of Faith ang taong ito at yung kanyang pagsusulong din ng social media bilang instrumento? Unang-una yung Year of Faith, makita natin ay yung pagpapalalim ng pananampalataya ay base sa pagdinilay ni Cardinal Tagle, may tatlong bagay. Una, napakalaga ng pagpapalalim ang pananampalataya ay lalalim sa pamagitan ng salita ng Diyos o sa pag-aaral. Pangalawa ay sa pamagitan ng ating pakikiugnayan sa ating isimbahan, lalo na sa sakramento na Eucharistia, sa mga sakramento natin. At doon makita natin ang presensya ni Jesus, lalong-lalo sa sakramento ng kumpisal na kumbaga nagiging buhay ang ating Panginoon. At pangatlo ay yung halaga ng ating pag-abot, lalong-lalo yung pagkakawang gawa. So sa tatlong aspetong ito, parang tukod dyan na magbibigay tatag sa ating pananampalataya on the Year of Faith. Ngayon, ang social media ay, tanda natin, ginagamit na instrumento ito. Pwede itong maging instrumento ng kabutihan at pwede rin maging instrumento ng kasamaan dahil ako'y nagmimisa rin sa bilangguan, paminsan-minsan. At isa sa naalala ko nung ako'y nagmisa sa provincial jail namin sa Bulacan, meron doon isang lugar para sa mga juvenile. Yung mayor, at that time, sabi sa yung mayor, yung pinaka-head doon, tinuro sa akin isang bata na juvenile na nasangkot sa krimen ng rape. At tinanong ko, bakit nagkaganon? Sabi niya, kasi yung father, walang inatupag yan, kundi makipanood sa kapitbahay ng mga X-rated. So, ibig sabihin, yung television na nakita niya, na-pollute yung kanyang mind, na dumating siya sa punto na naging parang normal ito, na hindi naman yun na normal Kaya napakalaga na maipasok natin na mayroong responsibilidad
Kasi maraming gumagamit ng teknolohiya na hindi na iniisip yung ito ba'y buti o makakasama. oo. Kaya dapat maging maingat. Kaya nga, kung ganito, ano yung ating magiging tugon sa yun ang hamon. So, doon ko tinitingnan yung hamon ng pananampalataya na gumawa tayo ng tapatan natin ng isang kabutihan at yun isa na naisip ko doon sa parokya. Kaya ba, Father, kasi sabi nga, naisipan mo na live stream ang misa. Oo. At sino bang maaabot natin dito, Father? Una ay nakaka-idea na yan dahil alam mo, meron nung commercial yung napunta ko sa patay, lalagay doon parang ano ba yan? Iburol, tawagin. Ibig sabihin, nangyari yun na habang ako'y nandoon, nagbisa ko. Sabi nung Father, yung anak nandoon sa other part of the world. At nakita ko naman siya. Oo, umiiyak. Tapos titingnan yung mga, sabi ko. So, nadadaman niya yung kawalan niya. At ang ganda nun, nakokonekta niya yung kanyang kawalan sa pamilya na bagamat isang kanyon. At lalo ko naintindihan kasi nung ako'y nasa Divine Mercy sa Marilao, sa National Shrine, ako'y madalas naglalakbay. At nagkaroon rin ako ng pagkakataon na mag-mission sa